Ang mga Badjao, na kilala bilang Sea Gypsies ng Pilipinas, ay mayroong napakayamang kultura at kasaysayan. Sila ay mga taong nabubuhay ng may malalim na koneksyon sa karagatan. Ngunit sa paglipas ng panahon, marami sa kanila ang napilitang iwan ng kanilang tradisyonal na pamumuhay. Sila ay nahaharap ngayon sa matinding kahirapan, diskriminasyon at kakulangan sa mga pangunahing serbisyo tulad ng edukasyon at kalusugan. Ang kanilang mga kwento ay madalas na hindi naririnig. Dahil dito, isinilang ang social media campaign na Free Will Incentive Strengths for Badjao Ethnic Minorities o FISPI. Ang kampanyang ito ay isang sinag ng pag-asa. Ito ay isang paanyaya para sa ating lahat na tingnan sila hindi bilang mga pulubi sa lansangan, kundi bilang isang komunidad na may dignidad at pangarap. Ang pangunahing layunin ng kampanya ay simple, ngunit makapangyarihan ang bigyan ng kapangyarihan o i-empower ang mga kapatid nating Badjao. Hindi ito tungkol sa simpleng pagbibigay ng limos. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa kanila ng mga tamang kasangkapan upang sila mismo ang mag-angat sa kanilang sariling mga buhay. Nais nating magbigay ng dekalidad na edukasyon para sa kanilang mga anak, magbigay ng kasanayan o skills training para sa mga magulang, at suportahan ang kanilang kalusugan. Higit sa lahat, nais nating pangalagaan at ipagmalaki ang kanilang natatanging kultura. Gusto nating marinig ang kanilang mga boses, maunawaan ang kanilang mga saloobin, at tulungan silang isulong ang kanilang mga karapatan sa lipunan. Ang aming target audience ay hindi lamang ang mga taong nais tumulong. Kasama rin dito ang mismong komunidad ng mga Badjao, lalo na ang mga kabataan na may access sa social media. Nais naming maabot ang mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo, mga organisasyon na handang magbigay ng suporta, at maging ang ating gobyerno. Ang kanilang pangangailangan ay malawak, mula sa pagkain sa araw-araw hanggang sa pagkakataong makapag-aral at magkaroon ng disenteng trabaho. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang tunay na kalagayan at mga kwento ng pagpupursige, layunin naming pukawin ang damdamin ng bawat isa. Nais naming iparamdam na ang pagtulong sa kanila ay pagtulong din sa pagbuo ng isang mas makatarungang bansa para sa lahat. Ang slogan ng kampanya, Boses ng Badjao, Lakas ng Bawat Isa, ay nagsisilbing puso ng aming advokasya. Ang bawat post, video at larawan ay may kasamang mga hashtag tulad ng Empower Badjao, Kultura ng Badjao at FISPI Campaign. Ang mga ito ay hindi lamang basta mga salita. Ang mga ito ay mga tulay na nag-uugnay sa mga Badjao sa mas malawak na mundo. Sa pamamagitan nito, ang kanilang mga kwento ay madaling mahanap at may bahagi online. Ito ang paraan upang ang kanilang mga hinaing at pangarap ay umabot sa mas maraming tao. Ang bawat share, like, at comment ay isang hakbang papalapit sa pagbabago. Ito ay patunay na sa digital na panahon, ang isang maliit na pag-click ay maaring magdulot ng malaking pag-asa. Upang maging epektibo, ang aming kampanya ay gumagamit ng iba't ibang social media platforms. Ang Facebook ang aming pangunahing entablado. Dito kami naglalathala ng mga kwento ng tagumpay, mga update sa aming mga proyekto, at mga live session kasama ang mga miyembro ng komunidad. Ang YouTube naman ang aming ginagamit para sa mga mas mahabang video. Dito ipinapakita ang mga dokumentaryo tungkol sa kanilang kultura, mga tutorial para sa livelihood skills, at mga panayam sa mga leader ng kanilang tribo. Samantala, ginagamit namin ang Google para sa information dissemination at para mas madaling mahanap ng mga potential donors at volunteers ang aming website. Ang bawat platform ay may kanya-kanyang papel ginagampanan upang may parating ang aming mensahe. Ang aming content strategy ay nakasentro sa pagiging tunay at positibo. Sa halip na ipakita lamang ang kahirapan, mas pinibigyan namin ng diin ang kanilang katatagan, talento at pag-asa. Nagpo-post kami ng mga dekalidad na larawan na kumukuha ng kanilang ngiti at pang-araw-araw na buhay. Gumagawa kami ng mga maikling video na madaling panoorin at ibahagi. Ang mga caption ay isinulat sa simpleng lengguwahe, madalas ay nasa Filipino, upang mas madaling maintindihan ng karamihan. Nais naming maramdaman ng aming mga taga-subaybay na sila ay bahagi ng isang komunidad na nagtutulungan. Hindi kami naglalabas ng content na nakakaawa, kundi content na nagbibigay inspirasyon at nag-uudyok na kumilos. Mayroon kaming detalyadong schedule ng mga aktibidad bawat linggo upang mapanatili ang interes ng aming audience. Sa Lunes, inilulunsad namin ang Kwentong Pag-asa, kung saan ibinabahagi namin ang isang personal na kwento mula sa isang miyembro ng komunidad. Tuwing Miyerkules,
Mayroon kaming aral kultura, isang post o video na nagtuturo tungkol sa kanilang mga tradisyon, wika o sining. Ang Biyernes ay para sa Skills Day kung saan nagpapakita kami ng mga livelihood training na aming isinasagawa tulad ng paggawa ng mga alahas mula sa beads o paghahabi. Sa Sabado, isinasagawa namin ang community update kung saan nagbibigay kami ng transparent na ulat tungkol sa mga donasyon at kung paano ito ginagamit. Ang mga aktibidad na ito ay direktang nakakatulong sa komunidad. Ang Kwentong Pag-asa ay nagbibigay sa kanila ng boses at kumpiyansa. Ang aral kultura ay tumutulong na mapreserba ang kanilang pagkakakilanlan at maipasa ito sa mga susunod na henerasyon. Ang Skills Day ay nagbibigay sa kanila ng practical na kaalaman na maaari nilang pagkakitaan. At ang Community Update ay nagpapatibay ng tiwala sa pagitan ng komunidad, ng aming organisasyon at ng mga taong tumutulong. Sa pamamagitan ng organisadong plano na ito, hindi lang kami basta nagpo-post. Kami ay bumubuo ng isang tuloy-tuloy na programa para sa kanilang tunay na pag-unlad at empowerment. Isa sa pinakamahalagang aral na aming natutunan sa kampanyang ito ay ang kahalagahan ng masusing pagpaplano at pagiging organisado. Bago kami maglunsad ng anumang aktibidad, tinitiyak naming mayroon kaming malinaw na layunin at plano kung paano ito may sasakatuparan. Mula sa pag-budget ng mga donasyon hanggang sa pag-schedule ng mga posts sa social media, lahat ay pinisipang mabuti. Natutunan namin na ang tagumpay ay hindi tsamba. Ito ay bunga ng sipag, tiyaga at pagkakaroon ng sistema sa bawat hakbang. Ang pagiging organisado ay nagbibigay daan sa amin na maging mas epektibo at masigurong ang bawat tulong na aming natatanggap ay napupunta talaga sa mga nangangailangan. Ang pagiging sensitibo sa kanilang kultura ay isa ring pundasyon ng aming tagumpay. Hindi kami dumating sa kanilang komunidad na may dalang sariling ideya kung ano ang tama para sa kanila. Sa halip, kami ay nakinig. Inalam namin ang kanilang mga paniniwala, tradisyon, at mga pangarap. Bago kami mag-post ng anumang larawan o kwento, humihingi kami ng kanilang pahintulot. Tinitiyak namin ang aming mga programa ay angkop sa kanilang pamumuhay at hindi lumalabag sa kanilang mga kaugalian. Dahil sa paggalang na ito, nakuha namin ang kanilang tiwala. Naramdaman nilang kami ay mga tunay na katuwang, hindi mga dayo na nais lamang magpabida. Ito ang sikreto sa isang matatag na samahan. Ang transparency at pakikipagtulungan ay naging susi rin sa proyektong ito. Bawat sentimo na aming natatanggap ay aming inuulat sa publiko. Ipinapakita namin kung saan ito napunta, sa pagkain, sa gamit sa eskwela, o sa mga materyales para sa livelihood training. Ang ganitong kalinawan ay nagpatibay ng tiwala ng aming mga donors at supporters. Higit pa rito, naniniwala kami sa lakas ng pagtulungan. Nakikipag-ugnayan kami sa ibang mga non-government organizations, sa mga lokal na pamahalaan at sa mga pribadong sektor. Alam naming hindi namin ito kayang mag-isa. Sa pamagitan ng pagkakaisa, mas marami kaming nagagawa at mas malayo ang aming nararating. Ang pinakamahalagang tagumpay ng kampanyang ito ay ang pagbibigay ng boses sa mga badyaw. Sa kauna-unahang pagkakataon, marami sa kanila ang nakaramdam na sila ay mahalaga at may puwang sa lipunan. Sila na mismo ang nagsasabi kung anong tulong ang kanilang kailangan. Sila na ang nagbabahagi ng kanilang mga kwento sa sarili nilang mga salita. Hindi na sila mga biktima na walang magawa. Sila ngayon ay mga aktibong kalahok sa pagbuo ng kanilang sariling kinabukasan. Ang kampanya ay hindi lamang tungkol sa amin na tumutulong sa kanila. Ito ay tungkol sa kanila na tinutulungan ang kanilang sarili habang kami ay nasa kanilang tabi para sumuporta. Habang nagpapatuloy ang ating kampanya, nananawagan kami ng patuloy na suporta at pagkakaisa. Ang pagbabago ay hindi nangyayari sa isang gabi lamang. Ito ay isang mahabang proseso na nangangailangan ng sama-samang pagkilos. Bawat share ng aming post, bawat donasyon, at bawat oras na inilalaan ng mga volunteer ay napakahalaga. Ang mga ito ay nagiging gasolina na nagpapatakbo sa ating mga programa. Huwag sana tayong magsawa sa pagtulong. Tandaan natin na sa likod ng bawat screen ay may mga totoong tao, mga bata na nangangarap makapag-aral, mga ina na nagnanais ng mas magandang buhay para sa kanilang pamilya, at isang buong komunidad na nagsisikap na bumangon. Ang sustainability o ang pagiging pangmatagalan ang aming pinakalayunin. Hindi namin nais na umasa na lamang sila sa tulong magpakailanman. Ang aming mga programa, lalo na sa edukasyon at skills training, ay idinisenyo
upang magbigay sa kanila ng kakayahang tumayo sa sarili nilang mga paa. Gusto naming makita ang araw na sila na mismo ang mga guro, mga negosyante at mga leader ng kanilang komunidad. Ito ang tunay na kahulugan ng empowerment. Ang pagtulong ay hindi pag-ako sa kanilang responsibilidad, kundi pagbibigay sa kanila ng kapangyarihan upang harapin ang kanilang mga responsibilidad ng may dignidad at lakas. Ito ang pamana nais naming iwan. Ang kampanyang Free Will Incentive Strengths for Badjao Ethnic Minorities ay isang paalala na ang bawat Pilipino ay mahalaga. Anuman ang ating tribo, wika o katayuan sa buhay, tayo ay isang pamilya. Ang pag-angat ng isang sektor ng ating lipunan ay pag-angat nating lahat. Ang kanilang mga pangarap ay pangarap din ng ating bayan. Ang kanilang tagumpay ay tagumpay din nating lahat. Sana ay magsilbi itong inspirasyon upang buksan natin ang ating mga mata at puso sa mga kapatid nating nangangailangan. Huwag nating hayaang may maiwan sa ating paglalakbay tungo sa isang mas maunlad at makatarungang Pilipinas. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong lahat na maging bahagi ng paglalakbay na ito. Subaybayan ninyo ang aming mga social media pages. Ibahagi ang kanilang mga kwento. Magbigay ng suporta sa anumang paraan na inyong makakaya. Magtulungan tayo upang ang boses ng mga Badjao ay hindi na muling malunod sa ingay ng mundo. Sama-sama nating itaguyod ang kanilang kultura, ipaglaban ang kanilang mga karapatan, at bigyan sila ng isang kinabukasan na puno ng pag-asa. Dahil sa huli, ang lakas ng isang komunidad ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa pagmamahal at pagkakaisa ng bawat isa. Ang kanilang kwento ay kwento nating lahat.